show, kumbaga yung mga major subject natin, matataas yung grades ko. So, inutuwa ko ng registrar, 'di ba? Mataas yung grades mo, pwede kang mag-engineering. So, sa akin, wow, engineers, parang big time. So, ganun ang thinking ko. Kaya sabi ko, sige, okay na din sa akin. Okay? So, ako, hindi hindi ako naglaude, pero pangarap ko yun. Ever since nag-aral ako, gusto ko mag-valedictorian, elementary, high school, tapos college, gusto ko maglaude. Pero hindi ako naging valedictorian kasi nung lumipat ako, grade 6, lumipat ako sa school, hindi nila pwedeng i-accept na yung transferee magiging valedictorian. Pagdating ng fourth year, kumbaga parang nawala na ako sa focus dahil sa mga financial issues, hindi rin ako umabot, 'di ba? Even sa top 5, 'di ba? Sabi ko kung ginalingan ko lang ng konti. And then pagdating ng college, ganun din. Never akong bumagsak. Tapos nung nagpapa-compute na yung mga classmates ko, napagtripan ko lang kasi nga mga scholar din yung mga classmates ko. So napagtripan ko lang na magpa-compute. Alam nyo ba guys, parang konting-konti na lang laude. Pero yung na-realize ko sa buhay, wala namang almost. 'Di ba? 'Di ba? Almost cum laude, almost valedictorian, wala namang ganun. Pero alam nyo, going back, sabi nga, 'di ba, you cannot connect the dots ng forward. Mako-connect mo lang siya by going backwards. So, anong pinag-connect-connect ko, siguro talagang naging will na hindi ako mag-focus doon sa mga yon. Bakit? Kasi magfo-focus ako sa career ko, 'di ba? Sa corporate, yung mga ganyan. Kasi baka mamaya hindi ko pansinin ng Yusana kung sakaling ganun yung mangyayari. Okay? So, kaya sabi ko na lang, hindi ako graduate doon, pero sabi ko nga hindi nga ako graduate ng Laude, pero sabi ko, I will be successful in my chosen career. Okay? So, kaya sabi ko, sige, sisipagan ko na lang. Okay? And ngayon, it's easy to be thankful for the good stuff, but the real flex is to be grateful for everything that didn't go your way, knowing that it helped you become the person you are today. So, doon ako mas naging open into opportunities, pagka-graduate ko, ano na yung mga gagawin ko. 'Di ba? So excited ka na, naka-graduate ka na. So I started the business siguro na sa ano ko noon, 23, 24 years old nung nag-start ako ng Usana. Bakit? Kasi nga nung nag-work na ako, doon ko na realize na maganda yung engineering, pero magkano yung sweldo ko? Lagi kong sinasabing title is good, but I need cash. Why? Kasi I'm the breadwinner of the family. So, may bunsong kapatid akong pinag-aaral, 'di ba? Tapos nagsusupport ako ng tatay ko. So, masipag naman ako, matyaga naman ako. Pero sabi ko, kahit anong tumbling yung gawin ko, every 15, every 30, computed ko na kung magkano yung papasok, magkano yung susweldohin ko. Kahit gaano ako kasipag. Kahit 12 hours ako magtrabaho, kahit 7 days akong pumasok, alam ko, computed ko kung magkano. And yung bills ko, computed ko din. 'Di ba? So kaya sabi ko hindi siya enough. That's the reality. So maaga ko siyang natutunan. And doon ko na-realize, nung nag-work ako as an engineer, nakita ko yung mga taong nakapaligid sa akin. Sabi nga nila, if you want to see your future, tignan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Tignan mo yung nauna sa'yo. Okay? So tinignan ko naman yung mga boss ko, mukha namang okay sila, 6 digits yung kinikita nila, okay? Pero, at the end of the day, kahit gaano ka ka-valuable sa company, kahit gaano ka kagaling, kung kailangan ka nilang tanggalin kasi nasa age ka na ng 60, kahit gaano ka pa kagaling, kahit ano yung na-contribute mo sa company, wala na. Regardless ano yung situation na meron ka, kung nagpapaaral ka pa, kung ano yung meron ka nung time na yun. Kaya sabi ko, yun yung reality na nakita ko. Sabi ko, kapag wala akong ginawa at ito lang yung gagawin ko, yung work ko, yun yung reality na nakita ko.
sa pagiging engineer. Madami namang mga engineers, malaki naman talaga yung mga kinikita nila. Pero, at the end of the day, 15:30 and magre-retire ka din. Yun yung nakita ko. Kaya sabi ko, dun na ako nagtingin ng mga opportunities na gagawin ko. Okay? Sabi nga nila, 'di ba? Life is 10% what happens to you and 90% on how you react to it. Given, 'di ba, na ako yung breadwinner, ako lang yung nagpo-provide sa family, tapos kumbaga lumaki ako ng gano'n, independent, 'di ba? Ganyan na yung nangyari sa akin eh. Pwede namang sabihin ko sa sarili ko na hindi, hanggang dito na lang ako. Baka hindi talaga ano na lumaki yung sweldo ko. Pwede kong isipin na gano'n eh. Pero ang gusto ko, meron akong goal in life na gusto kong mag-improve yung buhay ko at ayoko na hanggang dito na lang ako. Okay? So, dun na ako naghanap ng mga opportunity para magbago yung buhay ko. And then one day, okay, may nag-invite sa amin, may nag-chat. Okay? So, by the way, kami ni Mentor JT, for those people, high school sweethearts po kami. Okay? Tapos, si Mentor RV, high school friend ko silang dalawa. And then si Mentor JT naman and Mentor RV ay magkababata. Okay? Since kinder classmates na po sila. Okay? So, kaya kumbaga kami, dahil nga high school friends kami, and then same birth month po kami, close talaga kami yung tatlo. Okay? And then one day, nag-chat siya sa akin, tapos, ako nasa work ako noon, tapos si Mentor JT parang nasa work din, tapos, hindi ko alam, dahil pare-parehas kaming Sun Cellular nung time, na yung mga edad, di ba? Sun Cellular pa, di ba? So, dahil may mga jowa, okay, Sun Cellular kami ni Mentor JT, si Mentor RV at si Mentor Florence. Sun Cellular din sila ng mga panahon na yon. Unlicol, okay, Unlicol. Tawag siya, hindi ko alam na magkausap na pala sila ni Mentor JT, parang mga isang oras na ganyan. Okay, tapos, yun na, basta, to cut the long story short, in-invite niya kaming dalawa. So ako naman, given na alam namin ano yung mga nangyari sa buhay ni Mentor RV, sabi ko lang, sige, puntahan na natin kung ano man yung ginagawa niya. Moral support na lang tayo. 'Di ba? O sino ba yung na-invite dito na moral support lang sa kaibigan? 'Di ba? Meron ba dito na merong ano, moral support lang sa kaibigan? 'Di ba? So kami ganun lang, moral support lang sa kaibigan. Pero little did I know that it will be an opportunity that could change our life. Bigat, no? 'Di ba? Minsan tayo yung mga tropa natin, ini-invite natin sa inuman, ini-invite natin sa galaan. Bakit pagdating sa opportunity, nahihiya tayong mag-invite ng friends natin? Kasi kung feeling lang natin, nakakailanganin natin sila, that's the time na mahihiya tayong mag-invite. Pero kung yung i-offer mo, yung something na makakatulong sa health nila, yung opportunity nila. So si Mentor RV, alam niya kasi kung ano yung sitwasyon ng buhay ko. Kaya, akala ko, moral support lang sa akin, pero hindi ko alam, ito pala yung makakatulong sa buhay namin. 'Di ba? So, ngayon, kung ikaw na-invite ka dito, lahat ng mga nandito na-invite din. Okay, lahat dito na-presentan din. So, ako, nung na-present sa amin, ni Mentor JT, twice po kaming na-invite. Okay? Yung first invite sa amin, yun nga yung moral support lang kami. Okay? Kasi, kakastart lang ata ni Mentor Arvin nun. Tapos, isa po ako, okay, wag niyong gagayahin ito, okay? So, nung time na in-invite kami ni Mentor RV, kasi isa po ako sa hinihiraman ni Mentor RV nung time na yon. Pero dahil alam kong ang breadwinner, alam kong wala siyang trabaho, wala din naman akong ipapahiram sa kanya, di ba? Hindi ko siya napahiram nung time na yon. Pero alam ko ng Yusana, alam ko nang nangapital siya, kasi meron akong sinimulan yung Yusana, ganyan, ganyan. Basta ganun yung kinukwento niya nung time na yun. Okay? Tapos, ngayon, nagtatanong-tanong ako, meron ba kayo sa ganito? Meron ba kayo sa ganyan? 'Di ba? Tapos, nag-start na siya. And then, nung in-invite niya kami, Health and Freedom, yung event kung saan niya kami in-invite. So, parang isang oras na kaming naghihintay, hindi pa nag start. Kaya sabi ko, after 1 hour, parang after 1 hour na nag-start kami, tapos
Ano pa lang, naalala ko si Mentor Clark de Guzman yung nagtotalk nun. Parang nagsishare pa lang siya ng story niya, yung Asian cruise nila, yung ganun. Tapos sabi ko, V, oh, yun, RV kasi, di ba? V, uwi na kami kasi may pasok pa kami bukas. Kasi parang sobrang late na nga nung time na yan. Yan. So, in short, hindi kami na-presentan that day. Pero, product kami ng follow-up. So, kinamusta ko? O RV, kamusta yung business? Okay naman, nabalik ko na yung capital ko. Tapos, actually, ang target nga namin ngayon, mag $200, ganyan-ganyan. Sabi ko, ayos yan na. Sabi ko, meron ba kayo sa ganitong bansa? Ganyan. Kasi kumbaga kami, madami kasi akong kamag-anak sa iba't ibang bansa. Kaya nagtatanong-tanong ako. Sabi niya, ay, B, may hindi ka pa pala na-check. Gusto mo i-check mo lang siya. So ngayon, pumunta ako ng mag-isa kasi nung time na yon si Mentor JT ay paalis papunta ng province kasi sa work niya. So pumunta ako mag-isa. Okay, to cut the long story short, sobrang nagustuhan ko siya, yung na-present sa akin, nagandahan ako sa products. Hindi ako nagtitake ng vitamins, pero na-appreciate ko yung products kasi mahilig ako sa science. Okay? Tapos, pero nung nakita ko, yung business side, yung compensation plan. Sino dito yung nag-start dahil nagandahan sa products? Okay lang type 1? Okay? So, kapag nagandahan ka sa products, type 1. Yun yung pinaka na-appreciate mo. Pag nagandahan ka naman sa business lang, type 2. Pero pag na-appreciate mo both, type 3. Okay? So, madami dito for the products. Ako, na-appreciate ko yung products, pero nung nakita ko yung business side, guys, nagsimula ako ulit mangarap. Nag-clouds na. Alam mo yun, nangarap na ako ulit eh. 'Di ba? Dream house, dream travel, dream car. Yun na yung nakita ko. Hindi ko na nakita yung mga dollars. Nasa clouds na ako. Nagsimula na ako mangarap. Bakit? Kasi wala na akong pangarap nung nasa field na ako ng engineering, nung field na nag-work na ako. Bakit? Paano ka mangangarap sa 15,000 pesos? Tapos ikaw yung nagpo-provide ng lahat. 'Di ba kaya parang naawa ako sa sarili ko noon nung na-realize ko, and thank you sa iyo sana kasi binigyan niya ako ng hope na pwedeng mangarap ulit, na pwede mong makuha yun. Kasi sabi ko, at least hindi na lang ako yung hanggang dito na lang. Hindi na ako nakontento na hanggang dito na lang. So kaya kung tayo at ikaw na nandito sa Zoom meeting na to, meron kang pangarap, 'di ba? Hindi ka nilagay dito dahil sa accident lang. Everything happens for a reason. 'Di ba? Whether kakilala mo 'yan, whether hindi mo kakilala yung nag-invite sa iyo, may reason 'yan. 'Di ba? So ngayon, yun yung naging reason ko. Sabi ko, gusto kong makaahon dito sa kahirapan. Literal na ganun. Bakit? Kasi ito yung growing up, ito yung sitwasyon ko. 'Di ba? So parang yung bahay namin, ang liit-liit, tignan niyo yung bahay, 'di ba? Buti naman, 'di ko alam kung bakit mahilig ako magpicture ng ganyan, eh, 'di ba? OOTD. 'Di ba nagche-check ako ng OOTD ko kung okay ba tong suot ko. 'Di ba? Pero hindi ko alam, yung pag-check ko ng OOTD, makikita ko pala yung reflection ng bahay namin, ang gulo-gulo, ang liit-liit. 'Di ba? So parang ganyan. So parang growing up, diyan ako lumaki. I mean, hindi na, nung may isip na ako, kasi yan na yung nagkakaroon na kami ng financial crisis sa buhay. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin, 'di ba? Sabi nga nila, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan 'yun. Pero kung mamamatay kang mahirap, it's your fault kasi you have all the opportunity, you have all the time para magawa 'yun. Pero anong ginawa natin? And right now, we are in Yusana. We have the opportunity para mabago yung buhay natin. Okay? I don't have any background in sales. I don't have any background in business. Pangarap ko guys maging negosyante. Nung bata ako, 'di ba, pag naglalaro kayo, anong pangarap mo? Yung pinsan ko, ganito ang pangarap nila, 'di ba? Ang pangarap nila maging journalist, maging nurse, maging ganyan-ganyan. Ako ang pangarap ko businesswoman. 'Yun yung pangarap ko. Pero ayoko ng business course. Okay? So ayoko ng business course. Hindi ko alam kung bakit ganun. Bakit gusto ko yung parang gusto ko nasa ano ko nagko-compute ako ng mga kaperahan, parang ganun. Pero hindi naman ako accountant. Basta ganun yung pangarap ko. Pero hindi ko alam na yun sana pala yung ibibigay sa akin. Basta gusto ko lang magnegosyo. Okay? So ganun yung thinking ko. Kaya sabi ko, sige, aralin ko siya.
And I always believe hard work beats talent when talent fails to work hard. Kasi hindi mo naman talent magnegosyo. 'Di ba? Wala namang hindi ka naman yung pinanganak, uy, nakalagay sa ano mo, sa noo mo, 'di ba? Become a Usana brand partner. Wala namang gano'n. 'Di ba? And kung ano yung field natin right now, inaral natin 'yan. Pinili natin 'yan, inaral natin 'yan. Kaya nandiyan tayo. Kaya sabi ko, yung thinking ko sa iyo sana, ganun lang din. Hindi ako marunong, pero pwedeng aralin. Lahat ng bagay naman, kayang aralin if the price is right. So, yun yung lagi kong comparison. Yung iba, engineering, inaabot ng 4 years, 5 years, 6 years. It doesn't matter kung ilang gano'ng kakatagal. Sabi nga, may joke time nga sa engineering. I will graduate on time, no matter how long it takes. Diba? Yun yung joke sa engineering. Pero, diba, hindi mo naman kailangan tumagal. So, kung ako, nag-aral ako, diba, ng 4 years, nakagraduate ng engineering na hindi ko gusto, basta sabi lang, okay yung income, nagawa ko naman siya. 'Di ba? So, yun yung thinking ko. And going back sa sinabi ko kanina na if you want to see your future, tingnan mo yung mga taong nauna sa'yo. Okay? So, ngayon, nung nagsisimula kami, ganito yung itsura namin. 'Di ba? Sila Mentor RV, sila Mentor Florence, 'di ba? So, parang, 'di ba, titingnan niyo si Mentor RV, grabe, 'di ba? Okay, ang That's My Boy ng Muntinlupa. Okay? Tapos kami ng Mentor JT, 'di ba? Si Mentor JT long hair. 'Di ba? Tapos ako wala pang kakilay-kilay, hindi pa uso yung kilay niyan. Kilay is not life pa nung mga panahon na 'yan. Guys, dahil engineering student, engineering po ako, electrical engineer nung time namin, 7 lang ang mga babae, 'di ba? So, hindi marunong magkilay, hindi marunong mag-lipstick. Yung sana na po yung nag-ayos para sa akin. 'Di ba? Sa'yo sana na po ako umayos. 'Di ba? Ngayon, nung nakita namin na si Mentor RV, ang path, kumbaga ang blueprint, 'di ba? Sa engineering, blueprint muna para makita mo. So, sabi nila may blueprint sa'yo sana. Tingnan mo yung mga nauna sa'yo, tingnan mo yung mga mentors mo kasi they will be your future. So ngayon, dahil nga syempre hindi naman namin kilala sila Mentor Raj, Mentor Ryan, pero alam naman nating mga uplines, mga mentors. Sino ba yung close sir na titingnan namin? Syempre yung upline namin, yung taong nag-invite sa amin. 'Di ba? So nakuha nila yung 100, yung $200, nakuha nila yung pay setter, nakuha nila yung director, nakuha nila yung mga milestone in Usana. So kami, doon kami nakatingin. Pero dati, may feeling ako na parang, kaya ko ba? Okay? Kasi si RV, full-time niya ginagawa yung business eh. Kasi si RV, ito lang yung career niya eh. So wala siyang ibang career, ito talaga. So kumbaga may mga ganong story ako na paulit-ulit na sinasabi ko sa sarili ko na baka kaya nagawa ni RV kasi ginawa niyang work yung Usana. 'Di ba? Kumbaga from 11 AM hanggang magsarado na yung Usana, yun lang yung ginagawa niya, na master niya kaagad. Tsaka si RV, graduate siya ng Southville, okay yung market niya, ganito, ganyan. So, kumbaga, ang dami kong excuse. Bakit si RV and si Florence nagawa nila yun? So, kumbaga, subconsciously, gusto ko yung Usana, pero subconsciously, may fear and doubt ako sa sarili ko na kaya ko ba? Na kapag yung mga ini-invite ko, wala namang mga pera. 'Di ba? Kasi 23 years old lang ako noon eh. 'Di ba? Wala namang mga pera, mga fresh graduate. 'Di ba? Oo nga naman, eh, kahit naman yung mga fresh graduate ngayon eh. 'Di ba? Ganun din. Tapos sabi ko yung market ko, graduate ako ng TUP. Guys, Technological University graduate ako in Taguig. 'Di ba? So sabi ko yung mga market ko parang pangmasa. Parang hindi nila kakayanin mag-purchase ng 200 points, 300 points. Ano time na namin 500 points ang joining, ang starting. Pero, kasi, paulit-ulit ko kasing sinasabi yun. Kaya kumbaga, nagmamanifest siya sa akin dahil paulit-ulit kong sinasabi, parang ganun yung nangyayari. Pero nung nagbago yung mindset ko, hindi. Si RV and si Florence, parehas lang naman kami ng company. Parehas lang naman ng nagte-train sa amin. 'Di ba? Parehas lang naman ng products. Dalawa lang din naman yung mata nila. Isa yung ilong, isa yung bibig. So kung kaya nila, kaya ko din.
Nung high school nga kami, si RV nangungopya lang sa akin eh. Ganun yung sabi ko. Kung kaya niya, kaya ko din. So, nung nagsimula na ganun yung mindset ko, ang next mindset ko, ano yung kailangan kong gawin? Ano yung ginawa nila para yun na lang din yung gagawin ko. Kasi kung iisipin ko pa, ano kaya yung mga gagawin ko? Matatagalan ako eh. Pag tinanong ko, ano ba yung ginawa nyo? Mas bibilis. We don't need to recreate the system kasi we already have a system. Ifa-follow na lang natin. And guys, sobrang swerte natin kasi kumbaga, 'di ba, buong USANA Philippines na yung gumagawa ng system din natin. 'Di ba? And thankful to our mentors kasi nagagawa na nila 'yun. 'Di ba? So kaya alam mo yun, nung nakita namin na sila Mentor RV, 'di ba, na nagkaroon na ng unti-unti na results, nakakapag-travel na, nakabili na ng sasakyan, 'di ba? So kumbaga nakikita namin na possible kasi nakita ko kung paano nakita namin kung paano nagbago yung buhay nila, 'di ba? So kaya sabi ko hindi kaya talaga siya eh. Gagawin na lang namin. Magdo-double time na lang kami kasi sila, ito nga talaga yung naging career nila. 'Di ba? So kaya kailangan namin doblehin lang yung effort namin para magawa yun. Pero it's possible kasi nga nagawa nila. 'Di ba? So ngayon, ano yung blueprint namin? Sila yung naging blueprint namin. 'Di ba? Kung kaya nilang kumita ng ganyan, 'di ba? Hard work, sobrang hard work. 'Di ba? So kaya kami, nagawa din namin siya, 'di ba? We also became a gold director, 'di ba? Ang goal din namin mag-diamond, 'di ba? In 1 to 2 years time, 'di ba? O kahit next year, that's the goal, 'di ba? Kasi may susundan. So ganun lang din sa atin kasi nga ginawa na ng mentors natin, ng mga nauna sa atin yung system. 'Di ba? And guys, 'di ba sabi ko nga sa inyo, ang goal ko nung time na yon, dahil nga feeling ko sobrang sa kahirapan ng buhay namin, ganun, 'di ba? Parang talagang nag-work hard ako first para mailipat ng location yung family ko. 'Di ba? So, ngayon nagawa naman yung bahay namin, pero kumbaga from that scenario, nakalipat at mas nagkaroon ng comfortable life. And yun naman yung goal ko para sa family ko na parang, okay, minsan titignan natin na, ay, grabe, di ba, yung effort natin, parang walang nangyayari. Meron yan. Compounding effect lang yan. Di ba, sabi nga ni mentor nat nung nakaraan, lahat ng ginagawa mo, dadating yung time, bayad na yon hanggang ngayon. Kung ano yung ginagawa mo, bayad na yan. Kailangan lang natin ituloy-tuloy siya. 'Di ba? So kaya ngayon kung ano ginawa nila Mentor RV, sunod lang din namin, and then ayan, 'di ba, we all unti-unti, 'di ba, nakakapag-travel, nakabili din ng own car, tapos naisama yung family, 'di ba? So sabi ko kaya pala, pwede pala, basta maniwala ka lang at tatrabahuhin mo lang. Hindi lang basta yung naniniwala tapos walang take action, 'di ba? Sabi nga nila, faith without action, 'di ba, is dead. So kailangan take action pa din. 'Di ba? And then after that, hindi lang kami, alam niyo yun, even yung mga nakapag-expand din tayo sa Europe, even yung isa sa mga goal directors natin, 'di ba, in Italy, si Coach Hana, nagawa din niya yun eh. Kasi kumbaga, may system nga tayo. And then yung iba naman, property, yung mga pinambabayad nila, 'di ba, yung mga OFW doon, 'di ba? So ngayon, kung ano yung nagagawa natin dito, na-apply din nila, and then nagagawa din nila, nakakapag-travel-travel na din sila. 'Di ba? So kaya the system works whether nasa Philippines ka or nasa ibang bansa ka. Kasi kaya system, duplicable siya. 'Di ba? And also, 'di ba, dahil nga yun yung thankful tayo sa business natin, you don't need to be physically present in that area to expand your business. And yun yung pinaka-favorite ko. Dati naalala ko, kwento ko lang guys naalala ko nung time na yun, nung parang nagsisimula, ini-invite pa lang ako ni Mentor RV. Actually, naghahanap nga ako ng ano eh, nung magiging brand partner sa Europe kasi nag-open sa Paris at saka sa Belgium. Sabi ni Mentor Arvin na ganun. Talaga ba? Sabi ko, mukhang okay nga yan 'di ba? Little did I know na mag-grow yung business natin hindi lang dito sa Philippines and internationally. Whether sa Philippines and international yan, global, na kaya pala na meron tayong matulungan, kaya din nila. So kami, hindi naman namin yan kinikredit na sa amin, pero kumbaga in our organization, yan na yung mga nag-start na mag-earn from $600 up to $3,000 per week.
'di ba? So kaya sabi ko, possible pala siya na makapag-expand. And paano nangyari yan? Because we have a team. Because meron tayong support system. And sobrang swerte natin sa support system na meron tayo, 'di ba? Kasi yun yung magiging blueprint natin, okay, hanggang makuha na natin yung goals natin, 'di ba? So kaya yun yung thankful ako sa team na meron tayo right now. 'Di ba? Kaya okay lang ba, 'di ba, na ikaw na nandito ka ngayon, 'di ba? Sa training na 'to, whether kaka-start mo pa lang or whether ikaw yung 1 month, 2 months in the business na feeling mo tama pa ba yung ginagawa mo, ang dami ko nang na-invite pero parang walang nagjo-join, 'di ba? You just need to assess. Ano yung kailangan kong i-improve? Yun lang naman palagi. And kapag may hindi ka maintindihan, talk to your uplines, talk to your mentors, 'di ba? So kaya right now, nandito tayo sa training natin. Ano yung training natin? Okay? Ang training natin is new brand partner orientation. Sabi ko nga kanina, kung ikaw pang ilang beses mo nang na-attendan to, don't worry guys. We've been in sana for a decade na. Pero until ngayon, 'di ba? Nag-a-attend pa rin kami. Okay? Para kasama na din sa mga new brand partners din namin. Okay? And ito, para mas mapabilis mo din magawa yung business mo. Okay? And sabi ko nga, yung mga mentors natin, they already paved the way for us. Kailangan na lang natin i-apply. And there are lots of people, 'di ba, na nag-earn ng $150, $100, $200 up to, 'di ba? And number of dollars na, 'di ba, na umabot na ng 250 million pesos or $3 million, pa $3 million na, 'di ba? Sila pa $4 million, sila mentor nat, 'di ba? So, they already paved the way for us. Kailangan na lang natin siyang gawin. Okay? So, kaya guys, I just want to congratulate you on starting your Usana business. Okay? For taking charge of your health. And bakit sa panahon natin ngayon, 'di ba? Very important na healthy tayo. Sa dami ng mga kung ano-anong lumalabas, 'di ba? At least okay lang ba pa-type dito, ano yung age mo right now? Oh, yan ang kakaalaman na. Kung ikaw ba ay, sige, gato na lang para hindi magkahiyaan. 20s, 30s, 40s, ikaw ba yung nasa trentahin, di ba, kwarentahin? Grabe ka talaga yung mga, nung una, age mo, walang nagtatype, di ba? Pero nung sinabi mo yung 20s, 30s, ayan na, o, di ba? Okay. So ngayon, bakit? No matter ano yung age mo right now, di ba? It's the perfect time to start the business. Kasi sabi ko nga, everything happens for a reason. Nakita mo siya ngayon. Okay? And yung support system mo, nandito na rin siya ngayon. Wow! Magaling na si Miss Leia. Exact. Di ba? Oh, guys, yung general manager nandito nag-a-attend ng training kasama natin. Okay? Ayan. So, congratulations on starting your business and taking charge of your health, 'di ba? Pero ano yung goal natin dito, 'di ba? Lalo kung ikaw yung nagsisimula at first time mo lang magnegosyo, kailangan na netong training na 'to para meron tayong awareness, 'di ba, sa business natin, maintindihan natin ano yung meron with you sana. Bakit nagjo-join yung mga tao? And sa training na to, matututunan natin, 'di ba? Sa mga ganitong training, hindi lang dito sa new brand partner orientation, paano i-share yung products natin and paano natin i-earn yung mga commission natin. So, ano yung important? Guys, para ka lang student, 'di ba? Para ka lang nag-enroll ulit, 'di ba? Pero dito, habang inaaral mo siya, pwede kang kumita. So, you need to have your Usana notebook, okay? Para dyan mo ilalagay lahat ng learnings mo. 'Di ba? Yung prospect list mo, nandyan siya. Okay? Tapos, ngayon, yung mga training schedules natin, guys, no? Tomorrow, yan. Oh, reminder na kaagad, 'di ba? So, bukas, 7 p.m., we have a product training, 'di ba? Yung bukas, yun yung training natin. Tapos, Saturday, this coming Saturday, syempre, wala. Kasi it's Holy Week. Okay? Tapos, fix and manage your schedule. Ano yung mga schedule natin, 'di ba? At least 3 to 4 times a week. Pero ako, ang mindset ko nito, ganito. When I started the business,
I started it part-time. So meaning, part of my time, i-allocate ko talaga siya kasi negosyo ko to. So ang mindset ko when I started the business, naglabas ako ng 36 million pesos. So imagine mo guys, kung ikaw, nagnegosyo ka, naglabas ka ng 36 million pesos, o kunyari ikaw, 20 million pesos, 'di ba? Yun yung thinking ko noon. Bakit? Para kumilos ako. Kasi pag thinking natin, ay, 20,000 lang naman, 22,000 lang naman yan eh. Makukuha ko naman yan sa sweldo ko eh. 'Di ba? Tapos, pag tinake ko yung products, healthy naman ako. Okay naman yun. 'Di ba? Pero kung ikaw, imagine mo, nagsimula ka magnegosyo, nag-open ka, 'di ba, ng 36 million worth na business, paano mo ibabalik yun? Buti nga guys, hindi na tayo umabot sa ganung part. 'Di ba? Na ganun yung nilabas natin, pero ang laki ng potential earning natin. 'Di ba? So yun yung mga trainings natin, and then syempre, follow the instruction of your Usana coach or Usana mentor. 'Di ba? So ang maganda dito sa business natin, just to give you an idea, no? Okay, ano yung difference niya? Okay, sa iba. Kasi tayo, yung sa atin, we have an manufacturer. We have a partner na manufacturer, which is Usana. Ito guys, kung hindi Usana, imagine nyo ganito. Merong mga taga South dito, mga taga Laguna part or nakakadaan ng Laguna, 'di ba? Alam mo Watson's Distribution? Merong Watson's Distribution Center sa Laguna. So doon minamanufacture yung mga products, tapos dadalhin nila sa mga Watsons, sa SM na mga SM na mall or yung Watsons na pharmacy. Doon siya nanggagaling. Tapos, kung hindi naman ngayon, yun yung mga distribution nila. 'Di ba? Sa SM o kaya yung Watsons na ano mismo, 'di ba? So doon na sila bumibili. Okay? So ngayon, sa Usana, ganun din siya. Minsan tayo nagiging complicated lang sa atin kasi ay mag-i-invite ako. 'Di ba? Eh ngayon hindi mo na kailangan kasi, hindi mo na kailangan na hindi mo na kailangan ng sobrang laking pera to start your business kasi nakapagsimula ka na ng negosyo mo ngayon. Okay? Ano lang yung kailangan natin dito? So imagine mo ikaw yung CEO ng negosyo mo. Kailangan mong mag-expand. Kaya you need to look for distributors, 'di ba? And then or customers or business partners and we will earn sa commission in profit. 'Di ba? And ano yung meron sa atin sa Usana? Ano yung pwede niyang ibigay sa atin? Number one, yung health. Sa atin, kapag healthy ka, sobrang tipid na yan. Ang daming nagkakasakit sa panahon and thankful tayo kasi tinuturuan tayo, in-educate tayo ng team, in-educate tayo ng Usana, 'di ba? Sa negosyo natin to become healthy first. And hindi lang siya yung dahil it's a lifestyle na din eh. Na yun yung magiging thankful ka, 'di ba? Sabi nga, do something today that your future self will thank you for. And yung pag-start mo right now, later on magiging thankful ka. Kasi nag-start ka ng maaga to become healthy. Okay? Second, personality development. 'Di ba? Kasi dito matuturuan ka ng lahat ng aspects. Naalala ko madaming mga negosyante dito, okay, na yung mga trainings and system ng Usana, kinokopya din nila para i-apply sa negosyo nila. So, mas nag-grow din yung negosyo nila. And then, as tayo, as a normal people lang, 'di ba? Normal na mamamayan ng Pilipinas, hindi naman talaga tayo na-train para magnegosyo. Ako guys, before Usana, nagkaroon ako ng stage fright. Kaya kumbaga hindi ako sanay na madaldal ako obviously, pero hindi ako yung sanay na magpe-present, magtotalk. So kumbaga nangyayari sa akin kapag ako na yung magtotalk or magre-report, sobrang bilis kong magsalita para matapos kaagad. Kasi nga hindi ako sanay. Pero unti-unti siyang na-develop sa Usana. And even yung mga sobrang mahiyain, yun yung mapaproud ka dito na makikita mo na nag-i-improve sila. And hindi lang yan sa'yo sana ma-apply kasi sa buong buhay mo, madadala mo na yan. Okay lang naman na mahiyain tayo. Pero, at least, kahit na mahiyain tayo, pwede ka namang mag-switch.
O, 'di ba? Kapag wala na, pag hindi mo na siya kailangan, eh di back to ano ka na, to your old self na kung gusto mo kailangan mag-switch ka ng sa pagiging mahiyain mo. Pero, ano na lang yung opportunity na magkakaroon ka pag lumabas ka sa comfort zone mo. Yun yung isa pa na binibigay ng Yusana. Siyempre, 'di ba? Finances. 'Di ba? So, saan ka nakakita na nag-start ka kung magkano man yung sinimulan nyo, pero pwede kang kumita ng part-time na pwedeng maging ka-level ng income mo at work or pwedeng sobrahan pa niya, mag-exceed pa or magdoble pa. 'Di ba? Eh kung magkano yung ini-income ng mga mentors natin, hindi naman na ini-income yun. 'Di ba? Ng normal na tao or ng normal employee. Kaya nga abnormal sa'yo sana eh. 'Di ba? Above normal. Yun yung pinoprovide sa atin ng opportunity. 'Di ba? So, pero sa panahon ba natin ngayon, o alam nyo na, bakit ba natin kailangan mag-increase ng income? 'Di ba? Sabi nila, okay, 'di ba? Ito yung lumabas. O 'di ba madami pang lumabas na ano ibang figure. Pero sabi ng NEDA, ang kailangan daw 120,000 pesos per family. Ang kailangan per month. Eh kung titingnan mo, entry level, naku sa engineering, mas mababa pa dyan. So imagine mo entry level. Until now, may mga nakakausap ako na nasa engineering field. Mas mababa pa dyan yung entry level niya. Eh magkano na yung bilihin sa panahon ngayon? Lalo kapag isa lang yung nag-work sa pamilya, hindi siya enough. 'Di ba? Gone are the days ng mga parents pa natin, kahit isa lang yung nag-work, nakakabili sila ng bahay at lupa, properties, nakakapag-invest sila. 'Di ba? Gone are the days. Ngayon, kahit both parents na nag-work, kulang pa din. Kailangan pa din ng side hustle. 'Di ba? So, senior level, and ang tanong, gaano katagal natin kikitain yan? Gaano katagal yan ma-achieve sa work mo? And computed mo yan. 'Di ba? Kung ikaw, kung right now, okay lang ba, pa-type dito, gaano ka nakatagal nag-work? All in all. Ayan. Wow. Ay, wala pang mga ano, ayan, ito 2.5 years. Nagtitingin kasi ako ng bata-bata pa eh. Kasi yung mga nakikita ko, mga 5 years and above na. So, bakit ko tinatanong? Doon tayo, sa 2.5 years. Sa 2.5 years, dyan pa lang yung projected mo, makikita mo na magkano yung naging increase mo. So, kung makikita mo dito, may working na for pinaka nakita kong matagal, 25 years. So, may mga 25, 30 years, nagsi 6 digits, 200, 300. Pero again, may deadline until 60. And right now, kahit ganun kalaki yung income ng iba, kailangan pa din. Kasi pag nag-retire sila, pag hindi sila nakapag-prepare, wala pa din. At least dito, imagine mo, kung dahil nga nagsimula ka ngayon, i-workout mo, sorry, hindi pass, leverage income, i-workout natin na magka-leverage income tayo, 100K, 200K. Pero tatrabahuhin muna natin siya. Okay? So, kasi wala namang interest sa snap eh. Ganun na eh. Kung gusto mo na may ganun kang passive income, investment yon. Kailangan malaki yung investment natin. Pero that's the reality. Bakit kailangan ng tao? Kasi hindi enough. Sa taas ng bilihin ngayon. 'Di ba? Sabi nga lang ng tatay ko kahapon eh. 'Di ba? Pinipilit niya nang maubos yung gas namin kahapon. Yung LPG namin, pinipilit niya kasi tataas daw. So, kahapon, 1,150 lang siya. Ngayon, 1,300 na daw. Sabi ko, sa kanya. Tapos sabi, magiging 1,500 pa daw yun. O, pinilit-pilit niyang ubusin. Ayun, naubos na kanina. Kaya nakabili na siya ng gas kanina. 'Di ba? Bakit? Kasi ang bilis. Eh, kung tayo yung typical na normal employee lang, na wala pang sweldo, petsa de peligro, paano na? Maghihintay na lang muna tayong sumweldo bago makabili ng gas. 'Di ba? Lalo kung 29 eh, yung iba hindi pa sumusweldo, 'di ba? So, pero kung may extra income ka, may paghuhugutan ka.
'di ba? O ngayon, sa mga nag-work, 'di ba, ano yung income bracket natin and gaano siya katagal? Gaano katagal para makuha 'yan, 'di ba? And lumaki man yung income mo, dahil sa inflation, ano na lang yung value niyan kapag nakuha mo 'yan, 'di ba? So, kaya yun yung tinignan ko. Kaya nung nagsimula ako, dahil engineer, nagko-compute-compute na ako. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, yung USANA, binigyan niya ako ng hope na mangarap ulit. So, nung nagsimula na akong mangarap ulit, nagsimula na akong mag-compute ulit. So, kahit anong compute mo, 'di ba kung titignan mo, yung parang hindi na masakit. Example na lang ang sweldo nung iba, nagsimula 25,000. Pero, magkano yung mga deductions? 'Di ba pag titingnan mo yung tax, 'di ba mapapapikit ka na lang eh. 'Di ba? Tapos yung mga deductions pa. Savings 400 pesos. Kasi bakit sa bills? And hindi naman kaagad, kunyari, sa 2.5 years, doon na lang tayo sa mga nagsimula ng work, 'di ba? 2.5 years. Yung kapatid ko nga guys ito kapag nagsimula ka ng negosyo, imagine mo nung nagsimula ka sa trabaho. Nung pumasok ka ba ng first day mo, nung dumating yung, sabi nila natin, February 1 ka nag-work. Nung February 15 ba, sumweldo ka na? Di ba hindi naman? Minsan nga February 1 to February 28, wala ka pang sweldo. So, sweldo ka sa March 15. Kasi kumbaga, yung 28 days, yun muna yung iipunin mo para sumweldo ka ng March 15. So, sabi ko, ay, ganun na pala, ganun pala. Tapos yung kapatid ko parang 1.5 month bago sumweldo. Sabi niya, ang tagal nga abang ng abang. So sabi ko, pero pagdating sa negosyo, 'di ba, ay negosyo may capital. And hindi mo nalaman nung ikaw nung nagtrabaho ka din, yun din yung kapital mo. Yung pinamasahe mo, yung mga pinangkain mo, that's your investment to your work para kumita ka sa susunod. Eh kung ngayon, kulang. O 'di ba kunyari, wala ka naman talaga, ikaw talaga yung yung katulad ko, breadwinner. So ngayon, hingi ako ng tulong sa tita ko. Tita, kasi magsisimula pa lang akong mag-work, 'di ba? So bibigyan niya ako ng pambudget. Tapos pag sumweldo ako, yun yung pambabayad ko doon, di ko kulangin na naman. Tapos kaya siya nagiging cycle. So doon ako napagod. Nakakapagod yung ganun. Kaya sabi ko, nung time na nagsimula ako sa Yusana, wala akong pangkapital, dumiskarte lang din ako. Kasi sabi ko sa buhay-buhay, diskarte lang naman yung kailangan eh. Eh kung hindi ko didiskartehan, yung pang-start ko sa Yusana, all my life, didiskarte na lang ako. Kaya kung ikaw, na nag-start sa Yusana, dumiskarte ka, nag-credit card ka, GCash, GCredit, GGives, GLoan, ano man yung ginamit mo, trabahuin mo lang yung Yusana, mababawi din yan. Okay, kasi wala naman nagsimula dito sa iyo sana na na okay na kaagad. O kunyari, credit card or cash, o di may savings sila. Pero, ngayon, yun yung reality. Na kahit anong compute ko, sabi ko, ganun talaga siya. And ngayon, habang tumataas yung sweldo mo, kasi nung lumipat ako ng work, lumaki yung sweldo ko, pero bakit nagagalaw ko yung savings ko? Kasi tumaas na yung lifestyle. 'Di ba kung dati 39ers, nagkaroon na ng 69ers or 79ers or 99 pesos. 'Di ba? And kung naging nasa senior level, supervisory level, syempre, ganun din yung mindset. Naku, huwag kang magpapakita ng ganyan, o kailangan mag-grab-grab ka na, yung ganun. Tumataas din. Kaya, yung lifestyle mo, yung expenses mo, tumataas na lang din siya ng tumataas. And that's the reality. So kahit hindi ka mag-Yusana, tataas talaga yung expenses mo. Ano na lang yung kailangan nating gawin? 'Di ba? So, saktong-sakto sa nangyayari sa situation natin right now. 'Di ba sabi ko nga kanina, life is 10% what happened to us and 90% on how we react to it. Hindi na kasi wala na tayong magagawa sa situation na meron tayo right now. Ang magagawa na lang natin, yung pwede nating magawa, which is mag-take action kasi we have the opportunity na.
nandito na tayo sa'yo sana. 'Di ba? So, kaya kailangan mag-increase ng income. 'Di ba? Kasi kung titingnan nyo, ito, dating-dati pa to. So, nag-compute ako, magkano yung bahay. Kasi gusto ko simpleng bahay lang naman. 'Di ba? And actually, yung tinitignan ko pa nga, 3 to 5 million worth before. Kasi yung tipong kamelya, ganun yung naiisip ko kasi dito lang sa amin. Tapos car, 1 million peso na car, yun na yung okay sa akin, basta simpleng buhay lang. Pero ano ba talaga yung simpleng buhay para sa'yo? 'Di ba? Yung makakain ng 3 times a day, or yung comfortable life, maka-travel once a year ng family, yung ganun, depende. Pwede mong tingnan ano ba yung simple life for you. 'Di ba? Yung may peace of mind fund ka na 1 million pesos or more, 'di ba? And nung kinumpute ko na, magkano yung isi-save ko para makuha yung dream ko. Kasi makukumpute mo yan eh. 'Di ba? Makukumpute mo yan. O kunyari, magkano yung target mo dito? 5 million to. Tapos yung sa car 1 million, so 6 million na kaagad yan. O, gaano katagal para mag 6 million ka? Magkano yung isi-save mo para mag 6 million ka? 'Di ba? Kaya nung sinabi sa akin nung nag-compute ako, ha? 10,000 pesos savings? Ano daw? Magkano lang nga yung sweldo ko? So, parang sinabi, hindi na ako makakapag-save at wala na, babay na yung mga pangarap ko. 'Di ba? Ang pangarap ko na lang magkaroon ng bagong cellphone. 'Di ba? Nung mga panahon na yun, pangarap ko makabili lang ng ref. 'Di ba? Nung nag-work ako, kasi wala kaming ref eh. So, nung nag-work ako, nung nagkasweldo ako at medyo nakaipon, yun yung una kong binili, ref. Mga appliances sa bahay para mas maging komportable. Pero nung nagyusa na ako, doon na ako na-open sa mga opportunity. Nung nagyusa na ako, doon lumaki yung pangarap na pwede pala. Na hindi lang siya pang ref, hindi lang siya pang washing machine. Okay? So ngayon, if not you sana, ano ba yung mga pwede? So ako, nakapag-try din naman ako ng mga ibang side gig o racket. Nag-try ako mag-freelance. Okay naman, malaki naman din. Yun nga lang kasi, kailangan mo din extra effort talaga, extra hours talaga kung gusto mong lumaki yung income. 'Di ba? So, yung iba, gig services, may pambili ba tayo ng sasakyan, or kung hindi naman, ganun din. Kung sakaling yung iba naman may-ari ng sasakyan, kung mag-drive ka, ilang oras mong ida-drive yan, may income ka. Pag hindi ka nag-drive, wala ka ding income. Naalala ko nga guys, nung nasa Malaysia tayo, yung mga kasama natin sa Malaysia dito, netong 2026, may nasakyan kami doon, parang bago pa yung sasakyan niya. Tapos, tinanong ni Mentor JT, is this your car? Parang siguro nagulat siya, ano to, hold upin ba niya ako? Kasi is this your car? Sabi niya, yes. Tapos tinanong ko, is this your full-time job? Sabi niya, no. Sabi ko, what's your work? IT professional siya, parang software developer ata siya. Tapos Chinese to. O, 'di ba? So kahit pala Chinese sila, kahit pala lokal sila doon, kailangan pa rin ng side hustle. Tapos yung isa pang Grab driver namin doon, sabi niya, in-interview din namin, is this your full-time job? Sabi niya, yes for now. But I also have a business. Yung business niya, parang car wash na parang automated, ganyan. Pero may nag-aano daw doon. May nagma-manage daw. So ngayon, nagawa daw niya nag-put up daw siya ng business na yon nung kalakasan daw niya sa Grab. Nag-invest siya ng business doon. Tapos, malaki daw, kumbaga kung hindi 50-50, kunyari 40%, 60% yung sa partner niya. Bakit? Para daw, alam niya na mas aalagaan kasi mas malaki yung share nun. So siya, investment sa kanya, may kinikita siya. Ganun yung mindset niya, ganun yung thinking niya kasi extra income pa din. Sabi ko, kumbaga, whether sa Philippines yan or hindi, ganun pa din yung mga tao. Tapos sa atin, parang yung iba na ino-offeran natin, wag kang masasaktan kung yung mga ino-offeran mo ng part-time or extra income, tumatanggi kasi hindi pa sila sanay. Kasi tayo, na-educate na tayo. Sila hindi pa.
'di ba? Yung mga freelancing, affiliate, 'di ba? Yung iba TikTok, 'di ba? Dati nga sabi ko, hala, grabe nung elementary, high school kami, nahiya sumayaw to sa foundation. Pero ngayon makita mo, parang lahat TikTok na lang niya, yung profile niya, lahat TikTok na, lahat sayaw-sayaw na. 'Di ba? Ayaw magsayaw sa foundation, pero ngayon makikita mo sa wall na, ay grabe na yung mga ano na. Bakit? Kasi may bayad, 'di ba? So ganun. Okay? So, and lahat ng yon, we're exchanging time for money. Herein nyo sana, we're exchanging our time for us to have a sustainable income later on. Guys, sustainable income later on. We need to do active work first. Kaya guys, pag nagsimula dito, grabe, 6 months na ako, 1 year na ako, 1.5 year na ako, wala pa akong passive income. Guys, tingnan lang natin sa work mo. After 1 year, after 2 years, o after 25 years. 'Di ba? May 25 years yung pinakamatagal eh. Okay, pag hindi ka ba pumasok, may income ka. Wala din. Pero hearing nyo sana, kapag in-establish natin ng tama yung business natin, di ba, imagine yung Mentor Raj, Mentor Ryan, Friday, Saturday, after cut-off, mag-refresh lang siya, may 1,500, $2,000 na siya. Repeat order pa lang yun. Refresh ka pa lang. Grabe, no? Meron ka ng 100,000, 150,000. Di ba? That's the goal. Dahil nagawa nila, tinuturo nila sa atin para magawa din natin. 'Di ba? And hindi lang naman sa'yo sana, saan ba tayo pwedeng makakuha? Madami naman yung option. Pwede kang mag-overtime sa work, hangga't kaya mo kung may 25 hours, 'di ba? Kasi may mga nakikilala ko, grabe mag-OT. Pwede naman doon, 'di ba? O promotion. Pero para ma-promote ka, ano yung edge mo para ma-promote ka? And para ma-promote ka, kailangan mong applyan. 'Di ba? Kailangan mo mag-MBA, kailangan pahabain mo, registered electrical engineer, professional electrical engineer, masters in blah blah, masters in ganyan, 'di ba? O pero para makuha ko yung title na yon, maglalabas muna ako ng pera, mag-e-exert muna ako ng time and effort, aaralin ko siya, magte-thesis ako, kung ano man yung gagawin ko, gagastos pa rin ako para makuha ko yon. Tapos pag na-promote ako, magkano yung increase? 5,000, 10,000 per month. Naalala ko, nung college ako, may professor ako, kaka-doctorate lang niya. So sabi niya, syempre dahil estudyante niya kami, i-goal nyo din na mag-doctorate kayo kasi iba yung rate kapag doctorate degree ka na. Okay naman. I have nothing against it. Okay naman. Lalo kapag ikaw goal mo yun. Go. 'Di ba? Pero, again, it's active income. And sa mga side hustles, anong side hustles? Na-try ko rin, alam niyo yon, nung nag-work din ako, nag-try din ako magbenta ng food. Pero kapatid ko yung nagluluto. Kumbaga tinulungan ko na lang din siya. Ako yung nangapital, tapos siya yung magluluto, sa kanya yung profit, sa akin lang babalik yung kapital. Kaso ako yung pagod, ako yung nagbibit-bit eh. Layo-layo ng nilalakad ko para tumulong sa kanya. Eh wala rin naman ako napapala kasi sa tulong ko lang yun sa kapatid ko. Ano pa, 'di ba? So, different side hustles. Pero, sabi ko, nakita ko din, ay, grabe pala yung mga side hustle na to, grabe yung pagod. 'Di ba? And yung iba, work abroad. Mas malaki yung rate ng income, pero mas malaki rin yung rate ng gastos kasi iba din yung cost of living. 'Di ba? Kaya kahit yung mga nasa ibang bansa dito, okay, yung mga nasa ibang bansa, ganun pa din. Nag-iba lang ng setup. Nag-iba lang ng yung location. Pero ganun pa din. Gastos pa din sa kanila. Mas malaki lang yung rate. Mas malaki lang yung ano, yung income nila. Sabi ko nga, mas malaki yung income, mas malaki yung gastos din. Okay? Pero lahat yan, active income, when you stop working, wala na din tayong income. 'Di ba? Dadaming responsibilities.
Kasi, yung expectation. Okay? And lesser time for yourself and your family dahil nga tataas yung responsibility mo and expectation sa'yo. Okay? And, eto, may kausap ako nung nakaraan. Sabi ko, ano bang goal mo in the business? Goal ko kasi, magkaroon ako ng at least passive income mga 40,000 per month. Sabi ko, sa tingin mo, sa work mo, kailan mo ba goal mag-retire? Ang goal niya, at 50 years old. So, sabi ko, nag-compute kami. And ito, pwede nyo din siyang magawa. Pag tinignan nyo yung SSS calculator, kung ikaw naka-maximum contribution ka, lalabas doon magkano yung income, magkano yung pension mo. So, siya, nilagay niya yung estimated na sweldo niya, yung goal niyang 40,000, tapos lumabas doon, kailangan pa niya na maghulog sa SSS monthly mga 29,000 or 30,000 pesos. On top pa sa kinakaltas sa kanya. Sa, nakita niya yung reality na yun kasi siya na yung nag-check sa SSS. Kaya nun, reality sa kanya, ay, napabilang siya kung gano'n na lang siya katagal mag-work sa goal niya. Sabi ko, pinakita ko sa iyo sana, o imagine mo, ano ka lang, mag $200 ka lang per week. Yan yung tatrabahuhin natin. O pag nag-retire ka, o di may 40,000 ka per month, kaya tatrabahuhin natin. Eh, gano'n siya katagal mag-work eh. Dito, kung ano yung attitude natin sa work natin, para kumita ng 15, 20, 30, 40, 50, 60, kung magkano may kinikita natin, yung work, binibigay sa atin yung needs. Yung Usana, it can provide our dreams and it can provide our passive income later on. 'Di ba? So, kaya kung ano man yung itinatawag, bayad na yan. Okay? So, ngayon, business. Ang daming business. Ano ba yung pwedeng gawin mong business? So, ngayon, may mga traditional business tayo. Yan yung una kong tinignan. Okay? Kasi nga, sabi ko sa inyo, pangarap ko maging businesswoman. 'Di ba? Yung traditional business, 'di ba? Yung franchising, and then meron tayong direct selling. And ano yung difference niyan? Sa traditional business, example, okay, na magtatayo ka ng sarili mong canteen. O, meron akong friend na ganun. Ano siya, kasi chef siya. Tapos, chef siya sa barko. Tapos, nung umuwi dito, nagtayo siya ng traditional restaurant niya, traditional business, sarili niyang pangalan, recipe niya, and all. Magkano yung nagastos niya? So, pero after 1 year, na. Close na. Bakit? The risk is high. Kasi, ano yung difference, ano yung edge ng business niya sa ibang mga restaurants? Maybe, siya ay expert, skilled pagdating sa pagluluto, paano yung business side? Ikaw yung accounting, ikaw yung sino yung waiter, 'di ba? Sino yung magse-serve, sino yung magche-check dun sa lahat, marketing, ikaw lahat kasi negosyo mo siya eh. Kaya madami, according to DTI, yung mga nagtatayo ng traditional business, sobrang liit, parang 1% to 2% lang. Out of 100, 'di ba? Mga 5 to 10 lang. Okay, 1 to 5. Yung nagre-renew after 1 year. And kailangan full-time ka dyan. Kaya, sobrang challenging, lalo kung first time mo na magta-traditional business. And yung iba naman, para mas madali, franchise. Yan yung tinitingnan ko nung time na yun, franchising. Kasi tinatanong ko magkano yung, ang gusto ko nung time na yun, yung takoyaki. So parang nasa 350,000. Pero magbabayad ka pa ng pwesto, ng tao, 'di ba? Yung stocks mo pa, 'di ba? Kaya meron akong na-invite before sa Usana. Ayaw niya ng Usana kasi wala daw siyang background sa sales. So ang ginawa niya, nag-franchise siya. So, edi sinuport ko na lang siya. Oy, congratulations and good luck sa business mo, ganyan-ganyan.
Tapos, galing ng Singapore Convention nun. Tapos, nakita niya, sabi niya, yan ba yung business na ino-offer mo? Sabi niya, oo. Sabi niya, ganun ba? O, kamusta man yung business mo? Ito, nagbayad na ako, pero hindi pa rin nagsisimula. Wala pa nga rin training eh. Pero nagbayad na ako ng pwesto. Tapos, um, bumili ako ng mga upuan, tapos yung mga ganito, ganyan. So, magkano yung kinapital mo? Mga 250. Tapos, magkano yung produkto mo? Mga nasa 20,000. Sabi ko, paano mo mababalik yung 350,000 mo na nagastos mo kung 200, kung 20,000 lang yung produkto mo? Hindi siya nag-reply sa akin. Pero ako, curious talaga ako noon. Tinatanong ko. Hindi naman yung sa, nagmamaganda ako na paano ganyan. Pero nagtatanong lang naman ako ng matino. Tapos, June, nag-start na siyang mag-training. Tapos, by September, binibenta niya na yung gamit niya. And yung pinangsimula niya doon, kasi nawalan siya ng work, kasi na-redundant siya. So, sabi ko, grabe, ang sakit matuto. 'Di ba? And hindi natin kasalanan yun. Kasi trinay natin i-offer sa kanila. And yun, hindi mo siya pwedeng gawing part-time din. 'Di ba? Kasi may mga tao nagsisimula ng franchise, mukha lang siyang magandang idea. Kasi nga, tinanong ko din, sabi ko, paano pag wala yung staff ko? Sinong papasok? Ako. May full-time work ako. 'Di ba? Kaya yung na-appreciate ko sa direct selling, 'di ba? Kung magkano kinapital mo, 20, 30, kung magkano man, sobrang baba ng capital natin, 'di ba? Pero yung success rate dito, malaki kasi we have a support system, we have a team, pwede mo siyang gawing part-time, 'di ba? Kaya siya part-time kasi part of our time binibigay natin sa business natin, 1 to 2 hours. 'Di ba? Kapag nag-part-time ka ng franchise business, pwede ka bang mag 1 to 2 hours lang doon, 'di ba? Hahabulin mo 250,000 to 1 million eh. And sure ba tayo na abot ng 1 year yun? Okay? Kaya sabi ko sa iyo sana, 'di ba? Ano yung natin, investment natin dito, yung time and effort natin. Aralin natin paano mababalik yung capital natin, paano ma-share yung products natin. I-take natin yung products. 'Di ba? Very simple yung concept. Yun yung sobrang nagustuhan ko with you sana. Okay? So ngayon, paano mo ba siya gagawin? Eto lang, pwedeng yung screenshot ng mabilis lang. Kung baga, personal goal mo, first month, $100, kahit nga $200 eh. 'Di ba? And pag nakuha mo yan, first month, second month mo, may bonus ka na kaagad. Kuha mo na kaagad yung milestone bonus mo. 'Di ba? Pero paano ba yung kailangan natin gawin? 'Di ba? On your first 6 months, on your first month, ang goal natin, kumita ka agad ng $100 to $200. At least ma-share mo yung 3 products. Paano yan? We have University, we have mga product trainings, we have retail trainings, so mga inviting trainings. So, kayang-kaya siyang gawin. Kailangan mo lang, coach, paano yung ganito? Coach, paano yung ganyan? Pag sinabi sa atin ng coach natin, attend tayo ng mga product training para matutunan natin kung paano paano natin ma-share properly yung products. Okay? Paano natin ma-share properly yung opportunity, 'di ba? Attend tayo. Kasi nga, may guide tayo. Okay, in doing the business. Yun yung pinaka na-appreciate ko. Kasi kumbaga, pagkakausapin mo yung mga traditional business owners, wala silang ganyan. Sariling sikap talaga sila. Sarili silang marketing, sarili lahat. 'Di ba? So yun yung maganda sa atin kasi guided na tayo. Kumbaga na yung system natin. Plug and play na lang tayo. 'Di ba? Third month, fourth month, fifth month, sixth month. So doable siya. Okay? So yan yung first 6 months na goal natin. And yung iba nga 2 to 3 months, nakukuha na nila yung $600. 'Di ba? In 1 week. So, kayang-kaya siya. And ngayon, kung titingnan nyo, just to give a bigger picture, ano yung meron sa business natin, 'di ba? Ano yung goal mo? 'Di ba? Yung first goal, pwede mo nang pagsabayan yung pace setter and steadfast builder. 'Di ba? Mag-earn ka ng $900 in your first 13 weeks. 'Di ba? O, yan yung sa natin. Tapos,
in 3 months time, 'di ba, makuha mo yung QRS, 'di ba? Yung mga naka-achieve ng Boracay, 'di ba? First 3 months, nag-rising star ka. Okay? So, yung next goal niyan, okay, ilo-launch pa lang ng Usana. Okay, yung go-getter yung sa Japan, ongoing yung Japan, and Japan pa din yung ano, yung next, yung sa Hokkaido, 'di ba? And then mag-goal director. So kumbaga yung Grand Slam, kung ano yung system ng Usana, yan din yun. Okay? Pero let's focus on the first level muna. 'Di ba? Which is the pace setter. Matching bonus. So, i-compare mo yan kapag nag-franchise ka, royalty fee yan. Okay? So, ngayon, paano yung nangyayari yan? Kasi it's their system sa mga nagfa-franchise. Kung ikaw, yung franchise owner mismo, ikaw yung nagsimula ng business na yon, you have a royalty. Kapag may magfa-franchise, may bibili ng franchise mo, every time, parang ito, naalala ko yung ano, before, kung naalala nyo yung mini-stop, merong mga mini-stop owners. Parang nung time na yun, basta nakausap namin, 5 million pesos ata yun. Hindi, 3 million pesos, tapos in 5 years. Yun yung franchise fee. Pero meron silang certain number of, kunyari, yan, example, 10%. Yun yung royalty fee nila. Pero, after 5 years, magre-renew sila, and nung time na yon from 3 million, 5 million na. For 5 years ulit. And ang good news nun sa'yo sana, hindi mo siya kailangan i-renew kasi lifetime mo siyang makukuha. Ano lang yung kailangan nating gawin? 'Di ba? Just generate 1,600 points, 'di ba? For minimum 4 brand partners. Okay? And hit it within 13 weeks. Pero guys, alam niyo yung pinakamaganda doon, kaya siya tinawag na pace setter, it will set your pace. Di ba kaya tayo nag-business para magnegosyo, kaya tayo nag-start ng Usana para magnegosyo, di ba, para kumita ng income, kung pwede naman nating kitain yan ng mabilis, bakit natin patatagalin? Kung pwede natin siyang kitain, tapusin natin siya ng 1 month, the more na mas ma-enjoy mo yung privilege ng bonuses. 'Di ba? Kasi kayang-kaya yan, actually kayang-kaya yan ng 1 to 2 weeks eh. Kaso, yung iba, nagsisimula sila, either first 2 weeks or last 2 weeks nila. Pero wag mo nang hihintayin na may stress ka, tapos pag tinapos mo, ay ganun lang pala yun. Adi simulan na natin, di ba? First 4 weeks, tapusin mo na. Di ba? Dalawa lang naman yan every week. O di ba kahit simulan mo isa per week. Di ba? Pero, talk to your coaches and mentors later kung paano mo siya mahihit. And ang magiging benefit mo dyan later on, imagine mo guys, kung ikaw, na-hit mo yung pace setter mo, and then, yung mga brand partners mo, natulungan mo silang mag-earn. Okay? Maging steadfast builder sila. Kapag nag-steadfast builder sila, imagine mo, every $100 income nila, may $10 ka per week. In 1 month, equivalent niyan, 2,000 pesos, 2,200. In 1 year, 26,000 pesos. Bonus. So, kung nag-steadfast builder yan, syempre mag-rising star siya, yung go-getter discovery, and then yung goal director. Guys, kung ikaw, saan mo tutulungan yung brand partner mo? Mag-steadfast builder or mag-goal director? So imagine nyo na lang, si Mentor Renzo, di ba? Kay Coach Stanley. Di ba? Si Mentor Ken with Mentor Kyle. Di ba? So imagine nyo yun. And then, dito, example, Mentor RV and Mentor Florence. Kay Mentor Gabe. Di ba? Lifetime matching bonus. O, Mentor Gabe, kasi mas malaking income ni Mentor Gabe kaysa sa amin eh. Di ba? Lifetime matching bonus. So, imagine mo yan. Magkano yung sample niyan? O, di ba? Imagine mo, lifetime matching bonus. Di ba, commission nila Mentor RV,
600 something. Yung lifetime matching bonus nila, 68,000. 'Di ba? Pang shopping ni Mentor Florence. So it's up to you. Ano yung gusto mo? Paano mo i-maximize yung bonus mo? Pero i-hit muna natin siya para ma-maximize yun. 'Di ba? So imagine mo lifetime, di kanya magre-renew. 'Di ba? Once mo lang gagawin 'yan and then mama-maximize mo yung business mo. Bonus pa lang 'yan. And ang dami pa, sobrang swerte nyo guys eh. 'Di ba? Ang dami yung pa-bonus na ganyan, 'di ba? Sa amin nung nag-pay setter kami, ano yung income namin noon, $50 kasi sharer lang yung rank namin noon, so wala kaming milestone bonus. 'Di ba ngayon ano ka lang, mag-sponsor ka lang ng isa, 'di ba? May income ka na kaagad. Daming bonuses guys, maximize nyo yan. Kaya yun din, nag-adapt din yung Usana, 'di ba? Sa mga nangyayari right now, okay, ang daming bonuses, i-maximize natin. And binigay yan for us to maximize it, 'di ba? For us to experience it. And ngayon, paano ba? So ito papasadahan ko lang guys, no? So, ngayon, ito yung mga ways kung paano tayo mag-earn in the business. So, ito yung mga potential income mo. First is the new sales bonus. Okay? So, yung new sales bonus mo, 10% ng bibili. Okay? Kung ikaw ay bumili ng 200 points, ng 600, ng 300, 400, kung ilan yung in-start mo, okay? 10% nun, bonus mo. So, imagine mo, sa 1,600 points, di ba, nagra-run ka ng pay setter, and yung kailangan mo is ma-comply yung 1,600 points, di ba, sa mga brand partners or sa mga bibili ng product sa'yo, accumulated niyan, yung 10% yan, $160 bonus mo na kaagad. And kapag nakuha mo yan, guys, may milestone bonus ka. Ano yun? Ano po yung milestone bonus na yun? Okay? So, ngayon, ito yung sa usual na milestone bonus natin. Pero the faster na makukuha mo yan, the faster na makukuha mo yung bonus. Okay? So, wag kang malito. Ang i-goal mo to get the 1,600 points as early as possible para makuha mo yung $300 bonus. And i-guide ka, o kunyari yung mga bago dito, minsan, may mga taong not into numbers. Pag nakita yung numbers, nahilo na. Okay? May mga tao talagang ganun. Ako naman, kapag yung mga, kunyari, pagre-report din ako, yung mga technical writing, ganyan, sumasakit ang ulo ko dyan. Lalo nung college kami. Kaya buti na lang siguro napunta ako sa engineering. Okay? Kasi ayaw na ayaw ko yung mga ganyan, yung mga technical writing nung college ako. Pag numbers, okay sa akin yan. Sige, compute. Okay sa akin yan. So, kaya pag kunyari ngayon, hindi ko masyadong i-detailed out to kasi may mga taong hindi kaagad may intindihan to. And kapag pinagol sa'yo ng coach mo or ng upline mo, hindi this week ang gawin natin, bawasan natin. Okay? Invite tayo and then i-goal natin mag 200 to 400 to 500 tayo this week, bawasan natin. Sundin mo lang. Kasi wala namang ituturo sa'yo yan na ikakasama ng business mo. Mas mapapabilis yung negosyo natin kapag sinunod natin yung mga coaches and mentors natin. Okay? Kasi wala silang ituturo na ikakasama ng business mo. Okay? So, ngayon, that's the first one. Every time you have a new brand partner or customer, you will have 10% bonus. Okay? Second naman is the weekly commission. So, ano tong weekly commission? Iba to, ito na yung magmamatch-match yung points mo. Paano siya nangyayari? Example, yung base commission mo, meron kang 200 points. So, sa left side mo, may 4 na 200 points. So, ito na yung 1,600 mo. 200, 400, 600, 800. On your left side, total of 800. On your right side, total of 800.
Whether per week mo yung gawin, okay? Pero, pag nag-match yan, 20% yung commission mo. So paano yan? 800 points on your left, 800 points on your right. Kung saan sila magmamatch, yun yung i-multiply mo ng 20% para mag-commission ka. And that's $160. Okay? So guys, learning ba sa dollar commission? Type dollar nga. Kung ikaw ay, grabe, dollar numbers na. O, diba? Okay. Basta intindihin mo lang dito, guys. Okay, natatawa lang ako dito kasi 'di ba, kunyari may mga engineers dito, 'di ba? Nag-differentiate ka na, nag-integrate ka na, 'di ba? Ang dami-dami mong math subjects, 'di ba? 10 yung math subjects namin, guys. Pero dito kailangan mo lang plus minus, 'di ba? Times 20%, 'di ba? Yun lang yung kailangan mo. Basta importante times 20%. Oh, para tapos 55, oh, yun yung income mo. Okay? So, yan. And lalo kung first time mo na mag-a-attend dito, kailangan pa ulit-ulit mo siya. Kaya very important, nag-a-attend ka kapag may guest ka, presentations, doon mo din siya mamamaster. Yes. Kasi repetition is the key. Diba? Repetition, diba, is the master of learning. Kung paulit-ulit mo siyang ina-apply, diba, nagiging muscle memory na lang sa'yo yun. Okay? So, again, dito, first, na potential income natin, new sales bonus. So, yung 1,600 points, you can earn $160. Sa milestone bonus, ang potential income mo doon, $300. Guys, i-maximize natin. Diba? So, imagine mo, ang daming nangangailangan ngayon, and itong bonuses na to, sobrang makakatulong sa kanya. Makakatulong din sa'yo, lalo pag ikaw, hinihit mo yan. Diba? So, sa milestone bonus, up to $300. And then sa base commission mo, pag na-hit mo yung pay setter mo, at least $160 yan. So imagine mo, total amount na pwede mong kitain pag na-hit mo yung pay setter mo, may $600 ka kaagad. And pwede mong kitain yan. Depende kung gaano mo katagal kukuhain yun. Pwede mong kuhain yan ng 1 week, ng 1 month, ng 2 months. Pero pag tinapos mo yan, kuha mo yan. So, 'di ba? So, imagine mo, part-time business mo, pero yan yung pwede mong kitain. Okay? So, ngayon, paano naman natin ma-achieve yung pace setter in the next 4 weeks? Sino dito sa mga pace setter runners natin? Sino dito yung gustong ma-hit yung pace setter niya in 4 weeks lang? Okay? So, paano siya may hit 80% mindset and 20% skills? So, ngayon, allow yourself to be a beginner. Kasi kumbaga wala naman nag-start ng magaling. Kailangan lang yung willingness natin to learn. Okay, kasi bago to. Sabihin na lang natin, you're working for 2 years to 25 years in your business. That's your expertise. Pero herein nyo sana, 'di ba? Let's ask and be willing to learn sa mga coaches and mentors natin. Okay? Kunyari, yung mga bagong mga brand partners natin, yung mga gagaling mag-sponsors, 'di ba? Kung nakikita niyo sila Coach Mer, sila Coach Jean, 'di ba? Sila Coach Oshin. Ngayon, paano ba sila nakakapag-sponsor? Paano sila nakakapagpa-pay-in? 'Di ba? Kung kunyari, ikaw yung medyo 1 year na, 2 years na, or kunyari bago ka pa lang, don't be shy to ask. Okay? Huwag mahihiyang magtanong. 'Di ba? Para the more na mas mabilis mo kasing tatanungin, the more na mas mabilis mong makukuha yung result. Okay? Tapos be coachable. Okay? Be coachable. Okay? Kasi bakit? Para mas mabilis mong matutunan and
mas mabilis mong ma-apply din yun sa business mo. And most importantly, attending trainings and events. Diba? Lalo yung bukas, product training natin. Next week, yung excellence night. Diba? So, yun yung mga events na upcoming natin. And then yung mga special trainings and gatherings within your team. Yun yung kailangan mo. Okay? Kasi, hindi naman tayo, kung kung makikita mo, maninibago ka, ay, ano ba yung mga trainings dito? Kasi nung nagsisimula ako, parang nawiwirdohan ako sa mga trainings. Bakit puro kwento? 'Di ba? Tapos kakaiba yung mga trainings dito. Bakit? Kasi it's not normal. It's above normal nga yung pwede nating kitain dito. So, ang tinuturo sa atin, real life stories kung paano nila nagawa. And through the trainings, doon tayo makaka-pick up ng mga pwede nating matutunan kung paano niya ginawa. Kasi real life stories siya. Okay ba yon? So, sa mga succeeding natin ng mga trainings, dapat nandun ka. Okay? And then, numbers game. Sabi ko nga sa inyo, ako before, um, not into sales, not into business. Pero, what I lack in skills, I make up with numbers. Okay? What I lack in skills, I make up with numbers. So, naalala ko before, nagbabrowse ako habang ginagawa yung slides ko, nagbabrowse ako. So, parang nung time na nag-hit kami ng pace setter, nakaka-20 guests na ako, wala pang nagjo-join. Pero sabi nila, every 4 guests, may isang nagjo-join. Pero sa akin, naka-20 na ako, bakit wala pang nagjo-join? So, doon ko in-assess. Sino ba yung ini-invite ko? Baka mamaya ini-invite ko, yung basta lang ma-invite ko siya, 'di ba? Yung mga tambay, yung mga walang work, wala namang problema yun. Pero again, ang goal natin kasi is to build our dream team and to build our business. Madami tayong gustong tulungan, pero we need to help ourselves first para matulungan natin sila. So, inassess ko, mentor, bakit hindi ako nakakapag-pay in? Bakit hindi siya nag start? Ano ba yung dapat kong i-improve? Again, guys, pag hindi natin nakukuha yung isang bagay, ask, ano ba yung dapat kong i-improve? Kasi kung papakinggan lang natin yung sarili natin, hindi nga natin alam yung negosyo. So, walang sasagot sa atin. Hindi ka rin sasagutin ng konsensya mo na ano ba yung dapat mong gawin. Kasi hindi mo nga siya alam. So, you need to ask yung mga taong mas may alam para mas mabilis mo siyang matutunan. Okay? So, next, quality prospects. Ano ba yung quality prospects for us? Ito yung may money. Kapag money, either may work yan or may negosyo yan, may source of income yan, 'di ba? May savings, may credit card, resourceful. So, nung time na na-invite ako ni Mentor RV, okay, may work ako, konti lang yung savings ko, I don't have credit card, pero resourceful ako. Breadwinner eh. Pero hindi naman lahat ng breadwinner, sinasabi kong resourceful, pero kumbaga ako, sabi ko, yun yung kailangan ko. Kailangan kong dumiskarte. Kung yung mga bagay na walang ibabalik sa akin, na didiskartehan ko, ano pa yung may ibabalik sa akin? 'Di ba? So, yun yung mga tingnan yung quality. Tsaka yung mga, alam niyo, yung mga motivated, yung mga may goal sa buhay. 'Di ba? Yun. Okay, authority. Next, authority. Leader type. Okay? Ito yung kayang mag-decide on their own. And kung kunyari, mag-asawa yung i-invite mo na pareho. Kung may boyfriend, ipa-invite mo na. Bakit? Para at least sabay na nilang makita. Hindi na itatanong ko sa asawa ko, itatanong ko sa kabila, 'di ba? And kung isa lang yung na-invite mo, sino yung mas may authority? Sino yung decision maker? 'Di ba? So, para mas mabilis makapag-decide.
Okay? O kaya, sino yung may position? Minsan naman kasi, yung may position, di ba, authoritative na din yan. Okay? Tapos, sino yung may position sa community nila? Sino yung respected? Sino yung may network? Sino yung influential? Paano mo masasabing influential? Halimbawa, sa group of friends mo, pag nagiya, uy, punta tayo sa birthday ni ganyan. Uy, nood tayo ng ganito. Uy, tara, ano tayo, jogging tayo. Uy, tara, laro tayo ng ganito. Sino yung mahilig magyaya ng ganon? Yun yung unahin mo. Kung group of friends yung ini-invite mo, kung sa mga friends mo, sino ba sa mga friends ko yung ganito pag nagyaya ganito? Ayan. So, yun yung unahin mo. Okay? Sino yung mga may need? Okay, source of income o source yan. Sino, either sa products, sa lifestyle, personal growth, 'di ba? So kapag nag-prospect ka, ay sige, ito mukhang may need siya. Pag kunyari, source of income, pero walang work, medyo tingnan mo muna, tansyahin mo muna kung 1 month walang work yan, 'di ba? 2 months walang work, tansyahin mo muna. 'Di ba? Pero kung need niya ng source of income pero working siya kasi nga naghahanap ng additional income, invite mo yan. Pero kapag yung walang work, medyo i-park mo muna siya, unahin mo muna yung iba. Okay? So yan. Last, yung trust. Bakit? Kasi kahit hindi mo pa napepresentan yan, kung may tiwala yan sa'yo, minsan kahit walang presentation, basta may tiwala sa'yo, magjo-join yan. Diba? Sino yung mga ka-vibe mo? Sino yung naniniwala sa'yo? Diba? Sino yung mga reliable? Bakit? Kasi alam nila na hindi ka papasok sa kung saan-saan lang. Okay? So, yun siya. That's the quality prospects. And tingnan nyo, ano ba yung, ano nila, yung quality nila. Then, ayun nga, motivated, driven. Kasi you're building your dream team. 'Di ba? Eh kung halimbawa ikaw yung mahiyain, 'di ba? Na kung mahiyain ako, sinong i-invite ko? Ay di invite mo yung mga friends mong mahiyain din, eh di group na kayo ng mahiyain. O 'di ba? O tumawa yung mga mahiyain dito. Group mo yung mga mahiyain, di group na kayo ng mahiyain. Tapos, 'di ba? Pag nagmamam kayo, pag nag-aano kayo, para kayo nagpe-prayer meeting kasi ang hihina ng mga bosses nyo. O 'di ba? So 'yun. Pero ano pa rin yan, market pa din yan. Okay? Ayan. O yan, naulit lang. Okay? So, how to grow your Usana business? Siyempre, inalam natin kung paano, 'di ba? Sino yung market natin? Ngayon, paano naman natin sila i-invite? So, ito, siguro papasadahan ko lang. Kasi syempre, mas maganda, after nito, mag-set kayo ulit ng another schedule with your coach or with your upline para mas mag-guide ka nila kung paano i-invite yung mga prospects mo. Pero, before, when we were starting, laging part-time approach. Pero depende pa din kasi sa'yo. Kunyari, kung ikaw yung working na 10 years na, 20 years na, pwede ka nang mag-invite ng, ng business. Okay? Kasi, inviting is an art. Okay? So, yung inviting depende sa prospect mo kung ano yung need na nahanap mo sa kanila. Yun yung i-offer mo. Okay? So, kung yun nga, income niyan less, yung kung tansya mo, ang income niyan less than 60K, o pwedeng offeran mo ng part-time. Kapag yung income niya more than 60K and yung matagal na nag-work yan, pwedeng i-business approach mo na. Okay? Ano yung mga sample? So, example, ito. 'Di ba? So, ito yung tinuro, 'di ba, ni Coach Jin nung nakaraan. 'Di ba? Part-time approach. 'Di ba? Was wondering, pero guys, ito, wag ka lang basta copy-paste. I-send mo yan based kung paano ka magsalita. Based kung paano mo siya kausap. Okay? Kasi baka mamaya, ikaw ay, kunyari, Bisaya ka, tapos nag-English ka. Hala, parang ano yata to, nahak ata to. 'Di ba? Kung ikaw naman ay nagtatagalog, Tagalogin mo. 'Di ba? Kasi, ano ba to? Ba't umi-English? Parang ano lang to, kasama ko lang to kanina, tapos ngayon umi-English na. O, di mukha ka talagang nahak. Di ba? Kasi merong experience dito, nag-invite siya, tinawagan yung asawa. Uy, si ano ba yung nag-send sa akin? O, kino-confirm, oo, siya yun. Kaya, i-design mo siya based kung paano ka magsalita.
And again, may specific training to, pwede mong i-ask din kung ikaw ano yung ginagamit mo, pwede mo na siyang gamitin. And if it works for you, yun na yung gamitin mo. Okay? Pag nag-reply yung prospect mo, ano ba yan? Pwede ba ako dyan? 'Di ba? Online, offline marketing or dropshipping, kung ano yung ginagamit mo. I'm not sure if it's for you, but the profit is really good. O again, yung reply mo, based kung paano ka magsalita. Okay? Kung Tagalog naman, pwede din, uy, yung parang casual lang. Hindi naman kailangan yung buong script yung isend mo eh. 'Di ba? Uy, naalala ko pala, nag-expand yung company namin ngayon. So, kaya yung team director namin, naghahanap ng mga new associates. Open kami for full-time or part-time. So, 15 to 30K yung target, baka may kakilala kang interested. O, third party. Paano ba yung part-time mo? Pwede ba ako dyan? So, ay interested ka, i-check ko muna yung schedule ha, para ikaw, iwas ka din ng iwas ka din ng Indian, di ba? You have a posture. Sige, check ko muna yung schedule ko ha. Tsaka kailangan mo pa ba? So, medyo ka, di ba? Medyo pabebe ka muna na, kailangan mo pa ba? Big time ka na eh. 'Di ba? So, conversational guys yan ha. So, may specific training yan. Okay, big time ka na eh. Pero sige, if ever may vacant, i-refer kita. Sure mo ha, mamaya mag-cancel ka pag pinaschedule kita. Maapektuhan or mapahiya pa ako. Don't worry, sasamahan naman kita sa process ng briefing. 'Di ba? So, yan. And then, business approach. 'Di ba? I'm looking to expand my business and looking for quality partners. Naisip lang kita. O, 'di ba? Pag sinendan mo quality partners, ay, pag tinanong ka, paano mo naman nasabing quality ako? 'Di ba? Ay, hindi, pero ayan, I'm looking for partners or iisipin niya, ma-appreciate niya, ay, grabe, quality pala ako na na friend ni Ana. O, 'di ba? So, I'm not sure if it's for you. Again, design it, i-send mo yan based kung paano ka makipag-usap. Okay, ano ba yan? Pwede ba ako dyan? So, e-commerce, dropshipping, online, offline marketing, offline advertising, 'di ba? Sige, discuss natin yan kung paano natin ma-workout. So, set an appointment. So, guys, pinadaanan ko lang yan, pero the goal of inviting is to set an appointment. Okay? So, list first, 'di ba? List first your prospects, yung first 20 prospects mo. Pag nalista mo na yan, pag-guide ka kung paano kakausapin yung prospects mo. Coach, itong prospect ko, si Tracy, med student to. Hindi ko sure kung gusto niya, pero masipag to, magaling to. Si Jen, marakit to. Sobrang sipag nito. 'Di ba? So, ngayon, pag sinabi mo, sige, ito yung better na invite natin sa kanya. Pag-guide ka sa coach mo para mas madali. And guys, sobrang swerte nyo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi right now, readily available na yung script. Guys, when we started before, basta excited ka lang. Okay, basta excited ka lang. Okay, basta excited ka lang, makaka-invite ka. Which is true. Uy, may isinimulan ako, part-time. Nakaka-excite nga eh. Kasi pwede ka mag-$100 to $200 per week eh. Talaga, ano ba yan? Baka pwede ako dyan. O, di-invite ka na. Ganun lang kasimple. Kung mag-invite kami before. Bakit? Kasi it's an opportunity na alam kong makakatulong sa kanya. Guys, every time I invite, hindi ko iniisip na sa akin magbe-benefit. Ang iniisip ko, matutulungan ko yung ini-invite ko. Whether sa products, sa business, personal development, sa health niya, or yung opportunity, yun yung iniisip ko palagi. Kasi pag iniisip mo, pag nag invite ka na may kailangan ka, mahihirapan ka. Kasi subconsciously, 500 points, 200 points, magko-compute ka na. Pero if your goal is to share the opportunity, educate them, 'di ba? Basta nandun yung criteria sa mga nasa training natin, mas madali na ma-educate natin sila and mas madali ma-encourage natin sila to be with our team. Hindi mo goal i-explain. Ang goal mo lang to sell the appointment, to set the meeting. Okay? Plus, we already have a system.
'di ba? Na kapag ikaw may guess ka na, mas madali mo siyang maiintindihan, okay, ito pala yon. And then kapag ikaw, kung paano ka na-presentan, and ngayon nandito ka, we have a system for that. Sa system natin, diyan ka tuturuan paano mo i-handle yung client mo, ano yung sasabihin mo, paano ka magbe-build rapport, and paano ka mag-i-introduce ng coach mo or ng mentor mo. So that's our system. And kapag ikaw nakaset ka na ng guest mo, yun yung i-detailed out kung paano siya gagawin. Okay? So, ngayon, 'di ba? Ready na to hit your pace setter in the next 4 weeks? Okay? So, paano natin siya mai-hit? Again, allow yourself to be a beginner. Ask questions. Hindi, kumbaga sa atin, bago lang yung Usana. Especially kung kaka-start mo lang, less than 1 month, less than 2 months, kahit less than 6 months, 'di ba, na ginagawa mo yung business. Okay? Ask. Kapag may hindi naintindihan or pag may hindi nag-work, magpa-assess. Ano ba yung pwede kong i-improve? Ano yung pwede kong gawin? Okay? Numbers game. Coach, ang dami-dami ko nang na-invite. O, ilan na ba yung na-invite mo? 2 po. O, more than 1 is many nga naman. 'Di ba? Tapos maybe Usana is not for me. O, ilan ba yung na-invite mo? 2 po, 3 po. Gano'n ka na ba katagal? 1 month po. O, mababa yun. 'Di ba nga? Every 4 guests, 1 possible sponsor. Pero yung iba, 2 yung guest, isang nagjo-join. It depends on your number. Sabi ko nga, ako, nung time na nag-start ako, minsan may isang linggo, 8 yung guest ko, walang nag-join. Wala, it's normal. Lalo kung nagsisimula ka. Pero ang hindi normal, yung hindi tayo magtatanong bakit hindi sila nagjo-join, kailangan nating magpa-assess. And yun yung support system na meron tayo para matulungan tayo. Ano ba yung mga kailangan nating i-improve in our business? Okay? Quality prospects. Again guys, hindi lang basta prospect. Quality prospects. Highly motivated, driven, ambitious, may goal sa buhay, okay, may pangarap sa buhay, okay, huwag kang ma-frustrate. Halimbawa, yung nagkaroon ka ng brand partner na walang pangarap sa buhay, yung ikaw pa yung magbibigay ng pangarap. O at least, natulungan mo siya na magkaroon ng pangarap. 'Di ba? Parang ako, dati wala na akong pangarap. Nabuhay lang yung pangarap ko sa iyo sana. 'Di ba? Pero, kapag yung nahanap mo, yung driven talaga and may pangarap sa buhay, talagang kikilos yan. 'Di ba? Yung ayaw na ma-stuck na kung nasaan na lang sila right now. Okay? Again, quality prospects. Okay? And then sa how to invite, 'di ba? Magpaset ng schedule kahit an hour o paano ko ba gagawin to, paano ko ba i-invite to, ano yung sasabihin ko para mas targeted and mas specific paano natin i-invite yung certain person. Okay? So after nito, magkakaroon kayo ng goal setting, coaching session, pag-guide ka kung paano mo may invite para this week makuha natin yung first, 'di ba? $50 or $100 mo, yung first commission mo, 'di ba? And then kapag nakapag-set ka na ng guest, that's the time i-brief ka naman paano yung magiging process natin for the presentation. Okay? So before I end, 'di ba? Sabi nga, people pray for a cake. 'Di ba? Pero when the God gives them eggs, oil, butter, pan, and an oven, ay, ibibake pala. Ay, may sukat pala. Ilan yung egg na kailangan ko? Ay, kailangan pala ng ganito. 'Di ba? Wala na. Bye. 'Di ba? Bili na lang ako ng cake. 'Di ba? So, syempre, pag may prayer tayo, hindi naman ibibigay sa atin yung exact prayer natin. Bibigyan tayo ng opportunity to get that. Okay? So, yun yung kailangan natin. Okay? And then, guys, remember, tayo, 'di ba? Nagsimula tayo, kunyari, nagsimula na tayong mangarap.
Okay? Halimbawa, yung sports car, 'di ba? Ayan yung pangarap mo. Tapos, andyan yung mga teammates mo, andyan yung um, goal, 'di ba? And right now, kahit gaano kaganda yung sasakyan mo, kahit gaano ka latest yan, kahit kompleto pa sa gasolina yan, kung hindi mo sasakyan at hindi mo i-drive, hindi siya mag-start. Hindi siya aandar. Ganon din yung negosyo mo. Right now, we have the opportunity, we have the vehicle, pero ano yung kailangan natin? Gawin na lang siya. Kasi nandyan na yung lahat. Nakalatag na lahat sa atin. Gagawin na lang natin siya. Okay? So guys, before I end, I just want to promote lang din, 'di ba? Baka may iba pang po-promote si Coach Tracy, pero i-promote ko lang to, guys. Guys, to give an idea, si Mentor May Bais, ang background niya, ayan nakalagay, 'di ba? Previously Florence Nightingale siya. Okay? Kumbaga yan yung highest awardee ng isang nurse, and she was a nurse sa PGH before. So kaya kumbaga yung experience as a nurse, 'di ba, inaral din talaga niya, and then yung experience niya in USANA. Tapos ang na-appreciate ko, guys, alam mo yon na nung na-launch yung wellness coach, since Diamond Director na siya, Star Diamond na siya, hindi naman kailangan aralin yung USANA, ang tagal-tagal na niya sa USANA, alam na niya, kabisado niya na yung USANA. Hindi niya kailangan nung badge na ganyan. Pero, nakaka-amaze yung mga mentors na katulad niya kasi talagang nag-find time siya to attend yung mga classes, and she's the top one wellness coach, 'di ba, nung batch nila. And kung gaano kaganda yung products, kung paano natin siya mas ma-share, lalo ngayon Holy Week, no? And yung mga tao, karamihan nasa bahay lang. Kasi hindi na maglalabas yan kasi sa taas ng gasolina ngayon eh. Hindi na masyadong yung iba maglalabas. It's the perfect time to learn our products. And if you have prospects, ngayon pa lang, sendan mo na sila. And if you have yung mga clients na gumagamit na ng Usana, i-invite mo na sila. Bakit? Kasi para additional information sa kanila na hindi lang Cell Essentials yung ginagamit nila, na hindi lang isang product yung ginagamit nila. So ako, guys, every time may product training, yung sa mga clients ko, sinesend ko yan. Bakit? Para pwedeng easy upsell na yan para sa kanila. Okay pala yung ganito. Okay? Alam nyo ba, guys, meron akong isang client, start pa to ng 2020. Yung Animals lang dati yung ginagamit nito. Pero every time may product training, pinapa-attend ko siya. Tapos ngayon, Cell Essentials, Animals, Cell Essentials, Biomega, nadagdagan na ng nadagdagan yung in-order niya. Kung ikaw, I suggest, pwedeng yung mga family and relatives mo, pwede mo din ipa-tune in dito para ma-appreciate nila ano ba yung mga products na pinapainom mo sa kanila. Okay? So, yun lang, guys, and I'm giving back the floor to Coach Tracy. Thank you so much, Mentor Abby, for sharing your time with us tonight. No, grabe, sobrang dami po naming natutunan from you. Napakagandang reminder na i-treat natin yung Usana business na parang 36 million pesos, 'di ba, yung ininvest natin dito. Kasi syempre, kakibat nun yung oras at effort na ilalaan natin for our business, 'di ba? And okay na may work tayo kasi it provides for our needs, but as Mentor Abby nga has reminded us na yung Usana business kasi natin, it's also for our dreams and eventually passive income. 'Di ba? And also, diba, tips for our pace setter runners, allow yourself to be a beginner. Very important yung quantity and of course yung quality ng prospects and kung paano ba mag-invite, 'di ba? So approach nyo lang yung coach nyo para ma-assess yung sarili nyo and para mas ma-improve pa yung mga areas for growth natin. And of course, yung presentation system naman natin, here sa Frontier, we already have a system.
So, it really will help na mas mag-grow yung business natin. So, ayun, grabe. Sobrang daming natutunan tonight. Kaya everyone, let's open our cameras, no? And unmute naman tayo to say thank you so much, Mentor Abby, for everything na you shared for us tonight. Ayan. Thank you, Thank you, Mentor Mentor Abby. Thank you, Thank you, Mentor. Mentor Abby. See you Ayan, tomorrow, Mentor. guys. May we Thank you have a po. picture po with you, Mentor, before po tayo maghiwa-hiwalay. Ayan, thanks, Mentor. Ayan, everyone, let's open our cameras and smile. Coach Nine, Okay. ikaw po mag-count. Thank you. Alright. Guys, open the cameras. Ayan, and smile.